Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik at espesyal na lugar kung saan nakalagak ang mga royal swords. Ito ay parang isang malaking libingan para sa mga espada at may nag-iisang sundalo na nagngangalang Moyong na nagbabantay dito. Ang mga espada ay pag-aari ng matatapang na mga warriors na pumanaw na nagpapakita kung gaano sila katapang. Si Moyong sa mapayapang lugar na ito ay nakakita ng isang mahalagang bagay na makakaapekto sa kaharian. Isang araw habang si Moyong ay nasa kanyang lugar, nakatagpo niya si Yen ang anak na babae ng hari. Kailangan niya ng tulong ni Moyong para protektahan ang kanyang ama sa panahon ng isang digmaan. Si Moyong ay sinanay ng hari bilang isang mandirigma ng hari mula pa noong siya ay bata pa. Kaya halos siya ay parang kapatid na ni Yen, habang ang digmaan ay nagpapatuloy isang bagay na malungkot ang nangyari. Dahil ang hari ay nasaktan talaga ng husto sa isang labanan at may isang palason na nakaipit sa kanyang dibdib. Bago siya mamatay tinawag ng hari si Moyong at sinabi na dapat niyang pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Nakita ng hari ang mga katangian kay Moyong na nagpaisip sa kanya na maaari siyang maging isang mahusay na pinuno. Ngunit ito ay naging dahilan upang si General Wuba ang pamangkin ng hari at ang kanyang mga tagasunod ay labis na nagseselos. Hindi nila naisip na si Moyong ay sapat para sa gawaing ito. Habang sila ay naghahanda para sa malaking labanan, ang hari na talagang malubha ay bamulong ng isang bagay na mahalaga kay Moyong. Mag-ingat daw siya sa kalaban na nagpapanggap na kaibigan. Nang umalis ang kawal sa labanan, si Yen na talagang nag-aalala ay dumating sa kanyang ama. Nanghihina talaga siya, ngunit may sinabi ito sa kanya na malungkot na hiniling nito sa kanya na siguraduhing magiging mapayapa ang hinaharap ng wala ng digmaan. Ibinigay niya kay Moyong ang kaharian at isang espesyal na espada na tinatawag na Swallow Sword. Dahil naniniwala siya na si Moyong ang tamang tao na magpatuloy sa kasaysayan ng kaharian. Nalungkot talaga si Yin at walang pakialam sa pagiging reyna. Gusto lang niyang gumaling ang kanyang ama. Ngunit may walang nakakaalam tungkol kay General Wuba na nagseselos ay pumasok sa silid ng hari. Pumunta siya sa hari at tinanong kung bakit pinili niya si Moyong na isang ulila na may misteryosong pagkatao para mamuno. Sinabi ng hari sa kanya na nagtiwala siya kay Moyong na gawin ang tama. Hindi tulad ni General Wuba na gutom sa kapangyarihan. Ito ang nagpagalit kay General Wuba at gumawa siya ng isang bagay na kakilakilabot pinatay niya ang kanyang sariling tiyuhin. Si Yin ay dumating na may dalang gamot, ngunit pagdating niya doon ay nakita niya na wala ng buhay ang kanyang ama. Napuno siya ng kalungkutan at pagkabigla at ang lahat ng nasa paligid niya ay parang gumuho. Pagkatapos ng ilang araw ang kaharian ng Yin ay talagang nalulungkot sa pagkawala ng kanilang hari. Kaya nagpasya silang tumigil sa pakikipaglaban sa digmaan. Gumawa sila ng isang malaking libing para sa hari. At si Uncle Teng na matalik na kaibigan at katulong ng hari ay may mahalagang sasabihin. Tinipon niya ang lahat ng mga kawal at sinabing si Moyong ang ampon ng hari ang magiging bagong pinuno. Ngunit si General Wuba ay inisip na si Moyong ay hindi dapat maging hari ng kaharian ng Yen. Si Yen ay malaki ang paniniwala sa kanya at sinuportahan si Moyong na maging hari. Ngunit nakita ni Moyong na may mga kawal na hindi natuwa dito. Ayaw niyang maging hari kung hindi iniisip ng mga tao na hindi siya karapat-dapat. Si Yen na mabait at maunawain ay ayaw ding maging reyna. Kaya sinabi niya sa lahat na kapag hindi nila tinanggap si Moyong bilang hari ay seryoso siyang maging hari. Nang maglaon si General Wuba ay nagkaroon ng ilang masamang plano, siya at ang kanyang mga kasama ay nagsimulang lumikha ng mga problema sa pamamagitan ng pagkalat ng mga tsismis. Sinabi nila na ang isang hari ay dapat na isang lalaki at hindi isang babae. Nais ni Moyong na protektahan si Yin mula sa lahat ng masasamang bagay na ito na sinasabi ng mga tao. Kaya sinabi niya sa kanya na sasanayin siya kasama niya. Gusto niyang maging handa siya kapag siya ang maging pinuno. Ang pagsasanay ay talagang mahirap. Kahit para sa mga malalakas na lalaki ang lahat ng mga hamon na ito. Alam ni Moyong na kailangan niyang maging mabuting tagapagtanggol at mapagmalasakit na kapatid para kay Yen. Ngunit gusto pa rin ni General Wuba na sirain ang pamumuno ni Yen. Ang pagsasanay ni Yen ay sobrang hirap. Kailangan niyang matutunan kung paano gumawa ng mga nakakalito na bagay. Tulad ng paglalakad sa makitid na mga hakbang at pagbaril ng mga palaso habang nakasakay sa kabayo. Marami siyang hinarap na problema ngunit hindi siya sumuko. Dahil gusto niyang maging mabuting pinuno. Isang gabi naisip ni Moyong kung paano si Yin noong bata pa siya. Napagtanto niya na ang trabaho niya ngayon ay protektahan siya sa panahon ng digmaan. Dahil siya na lang ang pamilyang naiwan niya.
Kinabukasan ay mas pinahigpit ni Moyong ang pagsasanay para tulungan siyang lumakas. Ngunit nakaramdam ng pagkadismaya si Yin dahil hindi siya maaaring maging kasing galing ni Moyong, halos mawalan na siya ng pag-asa. Samantala si General Wu Ba ay lihim na nakikipagpulong sa ilang masasamang tao na gustong saktan si Yin. Habang siya ay nagsasanay mag-isa, si Yin ay nag-aalaga ng kanyang kabayo nang biglang dumating ang isang grupo ng mga upahang mamamatay tao na gusto nilang saktan siya. Ang pagsasanay ni Yin ay nakatulong sa kanya na matanto na may mali. Tumalon siya sa kanyang kabayo at lumayo sa kanila. Nilabanan pa niya ang ilan sa kanila ng mag-isa na nagpapakita kung gaano siya napabuti. Ang mga kalaban inisip na natapos nila si Yin, kaya iniwan nila siya sa kagubatan. Ngunit hindi nila alam na may naglagay ng bitag para sa kanila lahat at sila ay nahuli. Si Yin ay nasa masamang kalagayan at nasa panganib. Ngunit pagkatapos ay natagpuan siya ng isang lalaki na nagngangalang Quan na siya ay talagang mahusay sa pagpapagaling. Kaya inalagaan niya ito hanggang sa siya ay magising. Pagkalipas ng ilang araw nagising si Yin at talagang nagulat siya kung nasaan siya. Si Quan ay may sobrang kakaiba at kamangha-manghang lugar na hindi pa niya nakita noon pa. Nagulat siya sa lahat ng mga cool na bagay doon. Nag-aalala si Quan sa kanya at nakita niya na masama ang mga natamo nito. Sinabi niya na manatili muna siya kahit na 3 araw para mas bumuti siya. Dahil dito si Yin ay pumayag sa mga salita ni Quan. Habang lumilipas ang mga araw at naging malapit si Yin at si Quan, gusto nila ng simple at normal na buhay, at ang pagsama ni Quan ay nagtanong sa kanya kung ano ba talaga ang gusto niya. Nakaramdam siya ng saya at sa bahay kasama niya ito ay isang bagay na bago para sa kanya. Ngunit alam niyang kailangan siya ng kanyang kaharian upang maging isang pinuno at hindi niya kayang basta-basta gawin kung ano ang gusto niya. Dahil may malaking responsibilidad siya at kailangan niyang unahin iyon bago ang kanyang personal na gusto. Isang hapon dinala ni Quan si Yin sa isang espesyal na lugar sa kanyang bahay. Isang uri ng lihim na lugar doon sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na itatayo niya ang isang hot air balloon at paglalakbay sa buong mundo. Nang makita kung gaano determinado si Quan sa kanyang pangarap, napagtanto ni Yin ang kanyang sariling layunin. Alam niyang kailangan niyang maging isang pinuno na makapagdadala ng tagumpay sa kaharian ng Yen. Kaya't nagpasya siyang bumalik sa kanyang kaharian at gawin ang kanyang tungkulin. Sa gabing iyon si Yin at Quan ay hindi makatulog dahil ayaw nilang maghiwalay. Tahimik na pumunta si Yin kung saan natutulog si Quan at humiga sa tabi nito. Ito ay nagpakita kung gaano siya nagmamalasakit sa kanya. Kinabukasan ay handa na si Yin na umalis para pumunta sa kanyang kaharian at sumama si Quan sa kanya. Kasabay nito si Moyong at isang grupo ng mga tao na naghahanap ng anumang palatandaan na maaaring buhay pa si Yin. Kahit na mukhang mahirap hindi makapaniwala na wala na ang kanyang kapatid. Habang sila ay naghahanap, natagpuan nila ang isang espada na nakaipit sa lupa at ito ay pag-aari ng isa sa maalamat na 10 bagong buwan na swordsman. May mga kwento tungkol sa mga napakalakas na mandirigma na ito mula sa nakaraan. Si Moyong iniisip na parang may kakaibang nangyayari sa kagubatan kung saan nawala si Yin at nagsimula siyang mag-isip ng ilang piraso ng nakakalito na katotohanan. Sa isang napakahalagang sandali nang ang lahat ay nagsama-sama sa wakas ay nakita nila si Yin. Hindi nag-aksaya ng oras si Moyong ay sinabihan si Quan na umatras at bitawan si Yin. Ngunit mabilis na nagsalita si Yin at sinabi na hindi kalaban si Quan. Pinaalalahanan niya si Moyong sa lahat ng oras na magkasama sila at hiniling sa kanya na magtiwala sa kanya. Si Moyong ay medyo maingat pa rin ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan na si Quan lamang ang kasama ni Yen sa kagubatan na ang ibig sabihin ay talagang mahirap na mabuhay doon. Napagtanto nilang lahat na kailangan nilang bumalik sa kaharian ng mabilis. Habang papunta sila, isang sundalo na humarang sa kanila na may masamang balita. Dahil muling sumalakay ang kaaway sa kaharian at nagkaroon sila ng mga problema kasama ang mga tropa ni General Wu Ba. Si General Wu Ba ay hindi hahakbang maliban na lang kung siya ang naging pinuno na talagang taksil at makasarili. Nang marinig ito ni Moyong at Yin ay lalo pang nagmadali. Si Yin na matapang at pinamunuan lamang ang 2,000 sundalo laban sa isang malaking hukbo na 10,000. Sumakay siya sa kanyang kabayo at sumugod patungo sa kaaway kasama si Moyong at si Uncle Teng. Sa panahon ng maigting na digmaan ang kaharian ng Yin ay nasa malaking problema. Ngunit salamat sa matapang na pamumuno ni Moyong ang mga nasugatang sundalo ay nakatakas upang maging ligtas. Habang ang labanan ay nagpapatuloy, akala ng mga kaaway na kaharian ay mananalo sila. Hindi nila alam na may matalinong plano si Yin.
Nagpunta siya mag-isa sa kagubatan at nilinlang ang mga kaaway sa isang bitag. Nagtatago ang mga sundalo ng kaharian ng Yin sa kagubatan at ginulat nila ang kaaway sa isang biglaang pag-atake. Nang napagtanto ng kaaway na kaharian na sila ay natatalo, napagtanto din niya na niloko sila ni Yen. Handa na si Yen at ang kanyang espada upang tapusin sila. Ngunit pinili niyang magsalita tungkol sa kung gaano kawalang kabuluhan ang digmaan. At kung paanong dinadala lamang nila ang mga matandang sama ng loob mula noong unang panahon at sinasaktan ang mga inosenteng tao. Naantig ang kaaway sa kanyang sinabi at nagpas siyang tumigil sa pakikipaglaban, na sumang-ayon sa mga salita ni Yin. Pagkatapos nilang bumalik mula sa digmaan, hindi na nag-aksaya si Yin ng oras, mabilis niyang pinarusahan si General Waba at ang kanyang mga kasama na lumaban sa kaharian. Pinababa sila ng gobyerno ng Yin at pinaalis sila bilang parusa sa kanilang pagtataksil. Si Yin ay handa na para sa kanyang koronasyon na naghahanda upang maging karapat-dapat na pinuno ng kaharian ng Yin. Ngunit nang maisip ni Yin ang oras na kasama niya si Quan sa mapayapang kagubatan ay nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Si Moyong ay pumunta sa kanyang silid, sinabi sa kanya ang isang bagay na nakakagulat sa isang lihim tungkol sa kung sino talaga si Quan. Sinabi ni Moyong na si Quan ay isa sa mga New Moon Warrior na nakaligtas sa malaking digmaan ng mga kaharian. Iniisip ni Yin kung bakit siya naging pinuno, ginagawa ba niya ito dahil ito ay nagpapasaya sa kanya o ito ba ay isang tungkulin lamang na kailangan niyang gawin. Kinabukasan sa panahon ng malaking koronasyon ni Yin bilang pinuno, ay may ginagawa siyang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Tinitipon niya ang lahat ng mga tao at sinabing ayaw na niyang maging hari ng sarili niyang kaharian. Sinabi niya sa kanila na gusto lang niyang maging pinuno upang matulungan ang kanyang kuya na makaiwas sa kanyang kapalaran bilang ang karapat-dapat na tagapagmana na ikinagulat ng lahat ng tao. Nang hindi sinasayang ang oras kinoronahan ni Yin si Moyong bilang tunay na hari at sinabing dapat siyang magkaroon ng espesyal na swallow sword ng kanilang ama. Si Moyong ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang malaking responsibilidad na ito mula sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Pagkatapos ng lahat ng ito ay kinausap ni Yin si Moyong at nagpaalam na ngumiti ito at sinabing gusto niya na maging bahagi ng kaharian ng Yin. Ngunit hindi bilang pinuno sa halip ay gusto niyang mamuhay ng masaya kasama ang lalaking mahal niya. Nakita ni Moyong kung gaano siya kasaya at alam niya ang tunay na layunin ni Yin ay hindi maging isang pinuno tulad ng napagtanto ng kanilang yumaong ama. Bumalik si Yin kay Quan sa tamang panahon upang makita itong sinusubukang ilunsad ang kanyang bagong hot air balloon. Sa isang sandali ng pagmamahal at spontaneity na sumakay siya at sumama kay Quan sa himpapawid. Nang sumapit ang gabi at dumilim ang mundo, sinabi ni Yin kay Quan na gusto niyang mamuhay ng masaya kasama niya magpakailanman. Habang ang kanilang mga puso ay konektado. Habang nasa malayo sa isang lugar kung saan si General Waba na pinalayas sa sarili niyang kaharian ay naghahanap ng isang lihim na lugar kung saan nakatira ang isang sikat na gumagawa ng lason. Sabi ng mga tao ang gumawa ng lason na ito ay gumawa ng isang talagang nakamamatay na lason na hindi mapapagaling. Hiniling ni General Wuba na gumagawa ng lason na gawin itong mapanganib na lason para sa kanya. Nagpaplano siyang gamitin ito bilang isang lihim na sandata upang subukan at kontrolin ang kaharian ng Yin. Ilang linggo ang lumipas si Moyong ngayon ang pinuno ng Yin Kingdom ay nalaman ang ilang nakababahala na balita. Ang mga rebelde na pinamumunuan ni General Wuba at ng kanyang mga tapat na tagasunod ay umaatake sa kaharian. Si Uncle Teng na nag-aalala para sa kaligtasan ni Yin. Dahil siya ay namumuhay ng matiwasay sa kagubatan, ay nagmamadaling babalaan si Moyong tungkol sa panganib. Si Moyong ay nagtatakda ng kanyang sariling paglalakbay sa masukal na kagubatan upang protektahan si Yen kahit anong mangyari. Sa daan nakita niya ang legendary New Moon Swords na kaipit sa lupa. Si Quan na may kapangyarihan naramdaman na may kumuha ng espada at alam niyang ito ay senyales na dapat silang magkita sa lalong madaling panahon. Sa kalaunan ay nagkita sina Quan at Moyong sa isang malakas na talon. Binunot ni Moyong ang kanyang espada at sinubukan ang kakayahan at determinasyon ni Quan. Ikinagulat ng lahat si Quan ay mabilis at mahusay na na-corner si Moyong. Napagtanto ni Moyong na mas mahusay sa pakikipaglaban si Quan at naiintindihan niya na ang tunay na intensyon ni Quan ay suriin kung kaya niyang protektahan si Yin. Si Moyong na nakikipag-usap kay Quan tungkol sa kanyang mga alalahanin tungkol sa paparating na pag-atake ng mga mandirigma ni General Waba. Partikular na nagtatarget kay Yan sa kagubatan, napagtanto ni Quan na hindi niya maiiwasang gamitin muli ang kanyang espada at kailangang gumawa ng isang bagay tungkol dito.
Nang bumalik si Muyong sa kaharian ng Yen, nakita niya ang isang tunay na malungkot na tanawin. Ang kaharian ay nagkagulo lahat dahil sa ginawa ni General Wu Ba. Nalaman ni Muyong na ang kanyang mga tapat na sundalo ay nasaktan ng mga palasong may lason na siyang masamang armas na ginamit ni General Wu Ba. Mas lumalala pa nang nakita niya si Uncle Teng na wala ng buhay. Pinalakas siya ng matinding pagnanais para sa paghihiganti. Si Muyong ay sinalakay ang mga kawal ni General Wu Ba ng mag-isa. Ngunit ang kanyang mga tapat na nasasakupan ay mabilis na bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa paligid niya upang panatilihin siyang ligtas mula sa lason. Ibinibigay nila kay Muyong kanilang huling swallow sword ng hari at hilingin sa kanya na mabuhay. Alam nila na ang ibang mga taong nakatakas ay sumilong sa kalapit na kagubatan at naghihintay na pamunuan sila ni Muyong sa paghihiganti. Sila ay talagang tapat at handang gawin ang lahat para kay Muyong. Habang sina Yin at Quan ay nagkakaroon ng mapayapang oras na magkasama. Sila ay nakarinig ng ingay na nagmumula sa mga palumpong. Napagtanto nila na ang mga sundalong ipinadala ni General Wu Ba. Si Yin at Quan ay nagpasya na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at labanan ang mga sundalo. Nagawa nilang maalis ang pagbabanta. Ngunit ito ay isang malungkot na tagumpay. Dahil si Quan ay nataman ng lasong palaso mula sa mga sundalo. Sinabihan ni Quan si Yin na bumalik sa kaharian, na nagsasabing doon siya paprotektahan. Ayaw ni Yin na iwan si Quan, ngunit siya ay nagpumilit dahil mahal niya ito at sa tingin niya ay mas malaki ang tsansa niyang gamutin ang lason kung siya lang mag-isa. Si Muyong ay sinabi sa kanyang mga natitirang kasama na umalis sa kagubatan at lumayo sa panganib na paparating. Punong-puno siya ng lakas at ipinakita ang kanyang malakas na espiritu habang siya ay humaharap sa mahirap na hamon ng mag-isa. Si Muyong na dating malungkot na bata ay minamaliit ng mahahalagang tao sa Yin Kingdom na ngayon ay hinarap ang 1,000 sundalo sa pangunguna ni General Wu Ba. Hindi siya umaatres at sumakay sa kanyang kabayo. Sa gitna ng mga sundalong kalaban na buong tapang na humarap sa kanila. Kahit na siya ay nasaktan sa kanilang mga espada, si Muyong ay nananatiling malakas at patuloy na lumalaban. Kahit maraming beses hinamon niya si General Wu Ba sa one-on-one na laban. Pero si General Wu Ba na alam niyang matatalo ay nananatiling tahimik na parang duwag at hindi kayang pantayan ang husay at katapangan ni Muyong. Pagkaraan ng ilang sandali, si Muyong napagod sa pakikipaglaban. Si Yin na nakasuot ng armor at sumama sa laban. Nakita niya na ang mga kamay ni Muyong ay nababalot sa dugo ng kalaban at tinanggap niya ang swallow sword na binigay nito sa kanya. Na may determinadong tingin, pumunta siya sa labanan para harapin si General Wu Ba. Sa isang malaking tunggalian sa gitna ng laban, sa wakas ay inamin ni General Wu Ba na siya ang pumatay sa kanyang ama. Sabi niya palagi niyang iniisip na siya ang dapat maging hari. Ang mga salitang ito ay talagang nagalit si Yin at buong lakas siyang lumaban. Ang labanan ay talagang matindi, ngunit si General Wu Ba ay hindi kasing galing ni Yin na kilala sa pagiging matalino sa mga labanan at isang malakas na mandirigma. Sa huli ay nagawa niyang mapabagsak si General Wu Ba. Pagkatapos ng labanan na si Muyong na nakamit ang kanyang layunin na ginawa si Yin na isang tunay na pinuno ay mapayapang pumanaw. Sa kanyang huling akda ang nagpaunawa kay Yin sa kanyang kapalaran at ngayon siya ang nararapat na maging pinuno ng kaharian. Nang natapos na ang digmaan ay bumalik si Yin sa bahay ni Quan, umaasa na buhay pa ito. Ngunit nalungkot siya nang makita niya si Quan na wala ng buhay. Inilagay ni Yin ang katawan ni Quan sa isang hot air balloon bilang paggalang sa kanya. Si Yin ay opisyal na naging pinuno ng Yen Kingdom na ipinagmamalaki niyang nakatayo sa isa sa mga kuta ng kaharian. At nagpapasalamat sa mga taong sinuportahan ang kanyang paglalakbay at tinulungan siyang maging pinuno. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.